How deadly is the coronavirus? I'm going to give you an update about this pandemic. In the late February of 2020, the World Health Organization crudely estimated that there are 38 people had died for every 1,000 with COVID-19 diagnosis. Noong pong July 3, 2020, ang update po natin, global COVID confirmed cases is 10.7 million. Napakataas po, ano po. And we have the United States as a top one with over 2.1 million cases. At kalahating milyon na po ang namamatay at kalahating milyon na rin po ang gumaling. And the number of confirmed cases also in India has reached over 600,000 cases. Deadly virus, isn't it? Nakakamatay siyang sobra. Okay? Pero alam niyo po ba na there is a virus that is deadlier than the coronavirus? Meron po, tinatawag ko po itong virus, and that is what we call, this virus is what we call the words that we speak. Yes, the words that come out of our mouth can be a deadly virus. Sa akin po, ang tawag ko dito, I call it the blah blah virus. Yes, the blah blah virus. Good day, I am Pastor Ato Gutierrez of World Conquest Evangelistic Church, delivering to you the message of the Lord. Our message title today is, What is Deadlier Than a Coronavirus? Before I proceed, let us just pray. Heavenly Father, I thank you that you are here, that you are in every household and in every establishment, and those people who are listening to this message, Lord God, will be blessed. And Lord, thank you that you will touch again our lives with the Word of God. Thank you, Father, for your goodness. In Jesus' name, Amen. Ayan. Ang scripture po natin ngayon is found in Proverbs 18:21, and I will read from ESV. Death and life is in the power of the tongue, and those who love it will eat its fruit. We will talk about the power of the tongue, ang kapangyarihan ng ating dila. You know what? The Proverbs has a lot about to say about our tongue. Kung paano tayo magsalita, na po? Isa yan sa mga binibigyang pansin ng kawikaan o ng Book of Proverbs. Over 150 times nabanggit ang tungkol sa pananalita in this book alone. Okay? And there are many scripture reference here in this book about our lips, about our tongue, and about our mouth. Okay? Sabi nga sa James chapter 3, verse 5, though the tongue is small, it is set on fire of hell. So kung titignan po natin, ang sabi diyan, di ba? Ang ating dila, maliit lang na member ng ating katawan, it can set on fire of hell. Okay? So, kaya niyang magpaliyab na parang apoy sa impyerno. We will recall sa Genesis, kung paano ginamit ng Diyos ang salita. In Genesis chapter 1, verse 1 and 3, sabi po doon, in the beginning, God created the heavens and the earth. And sa verse 3, sabing ganyan, and God said, let there be light. And there was light. So, we can see here that God has created light just with a spoken word. And everything that God has created in this world is through His word. Yan. At nung tayo naman ang nilikha ng Diyos, we are created in His own likeness. Una sa lahat, He gave us the free will or a choice to decide. Kasi sinabi niya kay Adan at kay Eva, you may eat of the tree of the garden. So meron siyang choice na binigay sa tao kung ano ang kanyang pwedeng kainin. Pero sabi nga niya, nag-warn siya na huwag mo itong kainin.
Di ba? Kapag kinain mo ito, mamamatay ka. So there is a choice. And there is also a warning. But then, yun nga ang nangyari, na ang tao po ay nagkasala. And also, God has created us with an authority to use our lips to create. Yun, ano? Kaya po, ano na nangyari nung nagkasala po ang tao, nagkasala si Adan at si Eva? Ano po ang nangyari? Man uses words to destroy, katulad ng gustong mangyari ni Satanas. So, since the beginning of time, God knew that the wickedness of man was great in the earth, and that every intention of the thoughts of his heart was only evil continually. Mula nung nagkasala si Adan at si Eva, ang lahat ng henerasyon, alam ng Diyos, nakikita ng Diyos yan, na lagi na lang masama ang nasa kanyang puso. Paano kaya nalaman ng Diyos yon? Of course, what is heard from our lips is the content of our hearts. Yan po ang sinasabi sa Matthew 12:34. Out of the abundance of the heart, the mouth speaks. So ngayon, ang gawa natin sa buhay, no? Tayong mga taong nagkasala, madalas yan, we use our tongue to sin against God. Ano ba yung mga wrong uses of our tongue? Okay, number 1, the tongue may be used in flattery. Pwede raw natin gamitin ang ating dila sa pambobola. Okay, sabi po sa Proverbs 26:28, a lying tongue hates those it hurts, and a flattering mouth works ruin. Ano ba yung flattery, 'di ba? Pagka ikaw ay nafa-flatter, ikaw ay sinasabihan ng magagandang salita, no? Para kang pinupuri, pero ang pagpupuri sa isang tao ay compliment. Ang flattery ay pambobola. So what is the difference? Ang compliment po ay sincere praise. Ito ay taos-pusong pagbibigay sa iyo ng puri. Okay? Pero ang flattery ay ginagamit ng isang tao na gumagamit siya ng mabuting salita sa iyo kasi mayroon siyang hangad na makuha sa iyo. Okay? That is flattery, insincere praise to further one's interest. Karamihan sa atin ganyan, di ba? Minsan nararanasan natin, mga magulang, sinasabi ng mga anak natin, Papa, Mama, ang ganda-ganda mo ngayon, ang gwapo-gwapo mo ngayon. Pwede mo ba akong bigyan ng pampanood ng sine? Mga ganyan, di ba? Di ba may mga tao na lalapit lang sa'yo kasi may kailangan. Pupurihin ka lang kasi may kailangan siya sa'yo, may ibebenta siya sa'yo. Kaya nasa tabi mo yan. Okay? Kaya, flattery is very, very deadly. Hindi tama. Kasi bakit? Insincere ang puso. Hindi totoo ang mga salitang binibitawan. Pangalawa, the tongue may be used for quarreling. Pwede nating gamitin ang ating dila o ang ating pananalita upang mapag-away-away ang mga tao. Proverbs 18 verse 6 says, a fool's lips bring him strife, and his mouth invites a beating. So, ang tao, sabi dito sa Bible, a fool o hangal, ang hangal na tao, kapag hindi niya binabantayan ang kanyang sinasabi, yung bang tipong lagi na lang nag-i-invite ng away yung kanyang salita, yung bang tipong kaya niyang pag-away-awayin ng mga tao, ay talagang bugbog ang hanap niya, no? Magkakaroon talaga ng hindi pagkakaunawaan, and sometimes it ends up in violence. Okay? Sabi rin sa Proverbs 29:11, a fool gives full vent to his anger, but a wise man keeps him under control. So, ang taong may talino o may dunong, hindi basta-basta yung nagsasalita. Kasi marunong siyang tansyahin ang kanyang sasabihin kung siya ba ay makakasakit o hindi. Kaya yung mga taong sinasabi itong foolish people, yung mga mangmang na tao, kahit makasakit siya, wala siyang pakialam. Okay?
Kaya po, alam niyo, napakarami pong nangyayari po ngayon, lalo na po sa social media. Hindi po ba? Halimbawa, may isang post, so magko-comment yung isa. Pag nag-comment yung isa, mag-criticize naman yung isa. Meron namang sisingit, siya naman ay ibabash naman niya yung isa. No? So may nagsasagutan, may nagsasakitan. Hindi naman sila magkakilala, pero matalas silang magsulat. Siyempre, ang social media, you will not verbally talk, but you are pouring out your sentiments, ilaman ng puso mo. Words coming from a mouth of a fool is dangerous. Okay? Our tongue is meant to bless God. Okay? Kaya let us not use our mouth to drag other people down to sin. Don't do it. Huwag nating hayaan na tayo yung pagmumulan ng sakitan ng mga tao, ng pag-aalitan ng mga tao sa pamamagitan ng ating mga maling pananalita. Number 3, the tongue may be used for gossip. Ayan na. Guilty rito yung mga nasa walang magawa, no? Walang magawa, kwentuhan ng kwentuhan, paglabas ng kalsada, andyan ang mga kaibigan, kwentuhan ng kwentuhan, nakatambay sa labas. Proverbs 10:18 says, "He who conceals his hatred has lying lips, and whoever spreads slander is a fool." Alam nyo, yung mga taong chismoso at chismosa, mahilig magkalat o mahilig maghabi o magtahi ng mga kwento na wala namang katotohanan. No? Mahilig mag-imbento. Ito yung mga scriptwriter sa kalsada na nakita lang na magkausap yung isang lalaki, isang babae, yung kapitbahay nila, hahanapan na gagawaan na ng kwento. And then, pag pinasa na yung kwento, may mali siya na. So, marami pong nangyayaring ganito. At nagkakasakit-sakitan ng mga tao dahil sa chismis na iyan. Maraming pamilyang nasisira, mga magkakaibigan na nasisira, mga magkaka-churchmate na nasisira dahil sa mga hindi makontrol ang kanilang mga dila sa pagchichismis. Proverbs 16:28. A perverse man stirs up a dissension, and a gossip separates close friends. Ilan bang magkakaibigan na ang nasira dahil sa pagchichismis? Number 4, the tongue may be used for lying. Maaaring gamitin ang ating mga dila sa pagsisinungaling. Proverbs 16-19, it gives us the 7 things the Lord hates. Ang isa po riyan ay ang pagsisinungaling at ang pagbibintang sa kapwa ng walang basihan. Yung bang false witnessing. Siyempre, pagsisinungaling din yun eh. No, para bang sinabi mo na ito ginawa niya, hindi mo na napatunayan, you haven't proven anything sa mga sinabi mo. Sabi po sa may Proverbs 22:14, the mouth of an adulteress is a deep pit. He who is under the Lord's wrath will fall into it. So, malalim yan, malalim na balon ang pagsisinungaling. Mahuhulog ka rin dyan sa galit ng Diyos kasi ayaw ng Diyos na tayo ay nagsisinungaling. Hindi totoo po yung, anyway, ano lang naman ako, nag-white lie. No, hindi naman ito yung mabigat na lie. Ako'y nag-white lie lang. Pare-pareho yung nakasinungalingan. Para din ho yan sa pagnanakaw. Ang nagnakaw ho ng 1,000,000 piso at ang nagnakaw ng piso ay parehong magnanakaw. Kaya wag ho natin yan, do not try to separate the quantity or the intensity of sin. It is the same. Parehong magsinungaling. Okay? Ang nagsinungaling ng maliit at ang nagsinungaling ng malaki. Number 5, the tongue may be used to seduce to evil. Ibig sabihin po nito, maaari nating gamitin ang ating pananalita upang magkasala ang ibang tao. Okay? Alam niyo po, minsan malakas ang impluwensya natin eh. Sa sobra nating kadaldalan, madali kang maka-impluwensya ng tao.
may mga tao talagang gifted mag-convince. May mga gifted na mga tao na maghikayat para gumawa ng hindi maganda, no? Very, very rampant po ngayon yan. Marami pong gumagawa niyan ngayon na hihimukin kang gumawa o pumasok sa isang sitwasyon na yung pala, scam pala, no? Out of your ignorance, pwede ka nilang dalhin sa mga sitwasyon para ikaw ay mabulid sa masama. Mag-iingat po tayo dahil may mga ganyan ngayon sa ating paligid at sa social media. Number 6, the tongue may be used to talk too much. Yan. Okay. So, dito po nagsisimula yung blah blah virus. Yung blah blah virus, yung sobrang madaldal, no, maya nagkikwento, imbis na mag-stay lang ng sandali sa kaibigan, kalahating araw na nagkikwento pa rin. Proverbs 10:19, when words are many, sin is not absent, but he who holds his tongue is wise. So, ibig sabihin po nito, pagka sobra ka marami ng kwento, marami kang daldal, marami kang blah, 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 tiyak yan, may isa dyan sa sinabi mo, nagkasala ka. Madali kasi lalo na pagka ikaw ay hindi kontrolado ang iyong pananalita at ang dami mong gustong ikwento. Kinikwento mo yung kapitbahay mo, kinikwento mo yung nangyari sa Iran, sa Amerika, kinikwento mo yung nangyari doon sa pamilya mo. I don't think it is healthy. Sabi nga rito he who holds his tongue is wise. Mabuti pang manahimik ka na lang Okay? Kung ano yung sadya mo, yun na lang. Kung ano yung gusto mong ipaliwanag, yun na lang. Okay? We can make things simple. We can explain things simple. Hindi yung pag-iisipan pa natin yung mga tao, yung bang sasabihin mo, ay may sasabihin ako sa'yo, pero wag na lang, secret. Di ba? Di mag-i-invite ka pa ng, sige na, sabihin mo na sa akin. Maraming ganun Di ba? Na para bang nag-iengganyo ka ng mga taong magkwento ka pa. Kasi nga ikaw bida. Di ba? So, these are not good practices or good use of our tongue. Hindi po ito dapat ang gawin natin. Now, katulad po sa pandemic, katulad po dahil tayo ngayon nasa coronavirus, what do we need to do to prevent this spiritual virus of the tongue? Yung sinasabi kong the blah blah virus. Okay? Number 1. Okay? Social distancing. Kala nyo sa coronavirus lang, Dito po sa blah blah virus, kailangan mo rin ng social distancing. Ano yon? Stay away from people who always talk negative, who are always toxic, no? Maraming mga toxic people no? Lalo na yung mga mahilig magsalita na negatibo, mahilig magsalita ng mga bagay dahil mainit ang ulo nila. Sabi po sa Proverbs 22:24-25, do not make friends with a hot-tempered man. Do not associate with one easily angered. So huwag ka raw dumikit. Huwag ka raw makisalamuha sa mga taong maiinitin ng ulo dahil alam mo na mahahawa ka din. Kaya anong kailangan mo? Mag-social distancing ka sa mga taong ganito. At syempre, hindi naman kita mababawalan gumamit. I cannot avoid you. I cannot make you avoid the use of social media, but please, if you see negative things, just try to skip. Skip ka na lang. Huwag ka nang humalo pa, huwag mo nang intindihin yun, because it's gonna add up to toxicity in your spirit. Walang ibubuti yan. Whether it be social media, whether it be TV or radio, stay away from toxic, senseless, negative people or negative news. Okay? How to prevent the spiritual virus of the tongue? Number 2, wear your face mask. Paano kaya mangyayari yon? Ibig sabihin po nito, shut up. Okay? If you have nothing to say, don't say it anymore. No? Sabi po sa may Proverbs 13:3, he who guards his lips guards his life, but he who speaks rashly will come to ruin.
And also, Proverbs 17:27, a man of knowledge uses words with restraint or control. So, ibig sabihin po nito, huwag mong papatulan sa pananalita ang lahat ng bagay na naririnig mo. Okay? You don't have to comment in Facebook every post, no? Hindi mo kailangan mag-comment, no? Kung may nakikita kang mga negative posts against the government, kung pro ka, kung against ka, keep quiet, no? Huwag ka na magpadagdag pa. Okay? Huwag ka na magpadagdag pa sa gulo ng mundo. Gumugulo ang mundo because of the words that are coming out, which is deadlier than coronavirus. Because the whole world is full of negative thoughts, full of negative ideas, negative intentions. Kalat na ang kasamaan dahil nga sa lumalabas na mga pangit at mga masasamang salita mula sa bibig ng mga tao. Okay, if you don't have to have an opinion on everything. Wag ka na makialam. Mind your own online business. Okay? Kung anong nire-resell mo, yun na lang. Okay? Wag ka nang manira ng ibang tao. Nagbebenta rin sila, nagre-resell din sila. Wag ka nang manira. Okay? Galingan mo na lang ang sales talk mo, sarapan mo na lang, gandahan mo na lang ang produkto mo. Okay? Don't comment issues, ulitin ko yan, on Facebook. Not all battle are yours. Don't pick up every fight, okay? Sometimes we really have to learn how to control our mouths. Okay? Number 3, wash your hands. Maghugas tayo ng kamay. Idagdag ko na po. Laglagyan mo na ng sabon, no? Sa natural, we are doing it, we are washing our hands. What does it mean in the spiritual? We have to maintain holiness in our lives. We should be very careful in bringing contamination of worldliness sa buhay po natin. Okay? Let's stay away from worldly mindset. At yan, alam niyo po, if you are not careful and if you are not discerning in what you read in Google or what you watch in Facebook or in YouTube, ay mahahawa ka sa kanila. Alam nyo, anuman po ngayon ang popular sa mundo, it is not pleasurable to God. Kasi ang mundo, lahat ng masarap, lahat ng pleasure, gusto niyan eh. Tignan mo, pag para sa Panginoon, tignan mo ang mga post, wala. They will not put likes. They will not comment, wow. No. Pagka sa mundo yan, mga kabastusan, mga kawalang hiyaan, mga walang kakwenta-kwentang mga usapan, ang daming nanonood niyan, milyon. Pero kung para sa Panginoon, naku po, maniwala ka, walang nag-share niyan, walang nagtatag, walang nagko-comment, walang nagla-like. Kaunting-kaunti lang. If you will compare, hundreds maybe, thousands maybe, pero yung mga worldly posts, millions talaga. Okay? Kaya po, ingat po tayo, no? Wash our hands. Number 4, disinfect. Yan. Diyan darating yung kailangan po natin, di ba, pag nag-disinfect ka, kailangan mo mag-alcohol ng kamay. Okay? So, ano ngayon sa spiritual realm ito? We have to confess the sins of our lips. Halimbawa, kanina, nakapagsinungaling ka. Just take time to pray. Humble down yourself before God. Sabi mo, Lord, sorry po. Nakapagsinungaling ako sa nanay ko. I will tell her the truth. Okay? Lord, patawarin mo ako. Nasira ko. Naichismis ko yung kapitbahay ko sa ginawa niya kahapon. So, we have to continually repent of our sins na lumalabas sa bibig natin. Okay? Maaaring yung mga nasabi mong masama sa asawa mo, sa anak mo, sa katrabaho mo, sa church o sa ating bansa. Baka lagi mo lang sinasabi, wala nang pag-asa itong bansa natin. O walang kwenta itong presidente natin. Walang kwenta to. O kaya yung asawa mo, sinasabi mo lagi na, yung asawa ko naman laging walang kwenta yan. No? You are destroying your family. You are destroying your marriage. So, we have to speak words. Alam mo ba, mayroon ako nabasa noon na to every negative word, one word
that you said to a person, halimbawa sa husband mo, o kaya sa anak mo, sinabihan mo, bobo ka. You have, para ma-neutralize yan, you have to speak 12 positive words to your child. Ganun po, ka-powerful ang negative word. Papaano? Kung ngayon mo lang na-realize na throughout these years, napakarami mong salitang negatibong nasabi sa asawa mo, you really have to repent. Okay? Kailangan po natin yan. Mag-disinfect po tayo. Linisin natin ang ating puso. No? At also, we have to speak words, no, of blessings para sa ating mga nasaktan sa salita. Okay. Number 5, take your vitamins. Ayan. Alam mo niyo po, ang vitamina, mahalaga po yan. And eat well. Yan. Ano po ang ibig nating sabihin dito? Mag-boost up ka. Anong kailangan mo? Kailangan mo ng Word of God. Yan po ang iyong vitamin, yan po ang iyong bread, yan ang iyong meat, yan ang iyong inumin. Sabi po sa Colossians chapter 3:16, let the Word of God dwell in you richly. Pagyamanin mo ang salita ng Diyos sa puso mo para ito na lang ang lumalabas sa iyo sa buhay mo pag mayroong mga problema at may mga dinadaanan ka sa buhay, hindi puro negatibo na lang. No? Instead of words of fear and discouragements, speak the Word of God. Number 6, be a frontliner. Kinikilala natin sa panahon natin ngayon ng COVID season, ang mga frontliner ngayon ay mga pulis, mga sundalo, mga doktor, mga nurses. Alam mo ba na pwede ka ring maging frontliner? How? You can be a frontliner by speaking words of life, ministering hope and healing sa mga tao sa paligid natin. We have to help instead of discourage. We have to build up instead of destroy. Let us speak life to our family, friends, churchmate. Wag na tayong manakot, yung bang tipong, ayan na, naku, yan, wala ka ng trabaho, magugutom ka, naku, mamamatay ka sa gutom. No. Magsabi tayo ng mga words na may pag-asa. Matatapos din yan. Hindi naman tayo nagutom, di ba? Count our blessings. Mula Marso hanggang Hunyo, ikaw ba'y nangayayat? Hindi naman di ba? So ikaw ay masarap ang buhay mo, napahinga ka. Di ba? Ipakita natin sa mga tao sa paligid ang gandang idinulot ng season ng pandemic. Hindi naman lahat yan puro negatibo. Di ba? So, let us live life with energy, with joy. No? Wag ka naman magpakita na ikaw pa Kristiyano, mukha kang na-PUI. Di ba? Yung tipong, wala ka namang sakit na coronavirus, pero mas mukha ka pang pasyente sa pasyenteng totoo. Bakit? Ang mukha mo, ang bagsak, salita mo, lagi na lang mayroong salitang negatibo, lagi mo sasabi, buwisit ang buhay ko, o wala na kaming pera, ano ba naman yan, wala nang pag-asa. No. Life has hope, and that hope is with Jesus. Okay? So, let us maintain the joy of the Lord. Hawahan mo sila ng saya sa bahay. Ngumiti ka naman. Nanonood ka, hindi ka nakangiti. Smile. Yan. Magandang makita yan. And number 7, evangelize. Okay? Spread the word of God. Evangelize people. Alam mo kung ano ang makakapagligtas sa tao. No? Mag-evangelize tayo. I think it was yesterday that we visited one of our close friend, na bisita po namin, si Brother Perfecto Mondares, na meron po siyang stage 4 liver cancer. And when I went there, nakita ko po na nangayayat siya. Pero alam nyo, pagpasok ko sa loob, nakaramdam ako ng yung nakikita ko, very, very disappointing. Pero what is surging inside of me is hope and joy. No? Yun yung lumalabas sa akin. And the Holy Spirit wants me to light up
in my words, to light up in my face, and just talk about good things. Nag-uusap kami ng magagandang bagay, nagtatawanan pa kami, no? And then we prayed for him. And if you're watching, I believe that God will heal you. Amen. So, let us share the word of God. I-share natin yung light, no? I-share natin yung hope. I-share natin ang gospel. Salvation through Jesus Christ. And finally, number 8, stay at home. Huwag kang lumabas ng bahay mo. Okay? So, sa actual talaga ngayon, sa pandemic, naka-lockdown, naka-quarantine, we are all advised to stay home if you have nothing to do outside, no? Ano ngayon to sa spiritual life natin? Let us stay inside our spiritual family gatherings. Huwag kang aalis sa iyong mga sa pagtitipon-tipon ng spiritual family mo, which is your church. Meron kang cell group na pagkukuhanan mo ng lakas, na ipapanalangin ka, at pwede ka rin mag-minister sa kanila. No? We can be excited and we can be always full of joy when we are with our spiritual family. Andiyan ang pastor mo, andiyan ang cell leader mo, andiyan ang mga brothers and sisters mo. No? Let us be an encouragement to one another. Kaya stay at home. Huwag kang gala ng gala sa labas. What I mean by gala ng gala, huwag kang punta ng punta sa mga kung ano-anong lugar o mga site sa Google, sa Facebook, na walang kabuhay-buhay at magtutulak lang sa iyong lumayo sa Panginoon. Ayan. Think about this. Sa mga nakaraang panahon sa ating kasaysayan, ilang tao sa buong mundo, ang ilang milyong tao ang namatay dahil sa utos ng mga masasamang pinuno ng mga bansa. Ilan na? Dahil sa mga galit, dahil sa mga salitaan, nagkakaroon ng mga gera at maraming namamatay. Po. Pangalawa, ilan na pong mga human relationships, mga relasyon, no? Either sa pag-aasawa, pagpapamilya, sa mga kaibigan, kamag-anak, o sa ating community, ang nasira na. Dahil saan? Dahil sa pagsisinungaling, dahil sa backbiting, sa chismis, paninira. No po? Marami na pong nasira. Kaya napakamakapangyarihan po ang ating dila. Ngayon, kapag ikaw ay nakapag-ipon ng iyong salitaan sa loob ng isang buwan, kung lahat ng sinabi mo sa isang buwan ay iimprenta natin at gagawin nating isang libro, siguro ganito kakapal yun. At ang 90% doon, puro kasinungalingan, pagsisira ng kapwa, discouragement. Baka 10% lang yung sinabi mong mabuti. Isipin natin to, no? Na let us be intentional to say good things to people. But of course, if we need to rebuke, we have to rebuke and correct people. No? Kailangan din naman yon. It is also a form of love. Sabi nga sa Biblia, better is an open rebuke than hidden love. So pagmamahal din yon na ikaw ay kinokorek mo ang isang tao. Kaya po, isipin natin kung ang sinasabi ko sa inyo ay pang isang buwan lang na sinabi mo na iimprenta natin at gagawa ka ng libro, how many years have you been talking negatively? No? Or how many years have you been talking and how many percent are you talking negative? Tungkol sa bansa mo, tungkol sa sarili mo, tungkol sa asawa mo. Diba? Pangit, diba? We have to think about that. And in conclusion, words are powerful. Kapangyarihan talaga ang salita. Sabi nga dyan, death and life is in the power of the tongue. Ikaw, choice mo yan eh. Kung gusto mo masira ang paligid mo, kung masaya ka doon, ikaw bahala. Pero ikaw din ang aani niyan. Tandaan nyo, ang preaching ko noong nakaraan, sabi sa salita ng Diyos, what you sow is what you reap. Aanihin mo rin yan.
But I would ask you to choose life. Sa dinami-dami ng negatibo sa mundong ito, let's start speaking positive. Magsalita ka naman ng positive sa nanay mo, sa tatay mo, sa bahay ninyo. Di ba? Trabaho ng trabaho sila, angil ka pa ng angil, humihingi ka, hindi ka napagbigyan kasi wala nga, dadabog ka pa. Tell them that you love them. Yakapin mo, sabihin mo, Ma, sorry, I love you. Diba? Yung mga magulang naman na lagi mo sinasabihan ng anak mo ng kung ano-anong negatibo, na wala ka ng pag-asa, ganyan, ang bobo-bobo mo. Hug them and say, anak, sorry. Sorry sa mga sinabi ko. Mahal kita. Mahal na mahal kita. Kaya mo yan. Okay? Kaya mo yan. Okay? So, mag-share po tayo ng magagandang salitaan. And, of course, Jesus is the best. The best thing that we can share in this world. Okay? And finally, it is said in Matthew chapter 12, verse 36, "But I tell you that everyone will have to give account on the day of judgment for every empty word they have spoken." Tayo raw ay magsusulit sa Diyos sa bawat salitang lumalabas sa ating bibig na walang katuturan, walang kabuluhan. This COVID season, please be a channel of blessing, hope, and encouragement. Alalahanin po natin ulit in my closing ang atin pong scripture ngayon. Sa Proverbs 18:21, "Death and life are in the power of the tongue, and those who love it will eat its fruit." Let us pray. Heavenly Father, we thank you for teaching us, correcting us, how to use our tongue properly that can bring glory to your name and will bring healing to our world. Forgive us for speaking negative words, for speaking words of discouragement, for speaking words of hopelessness, sarcasm, gossip. Thank you, Lord, that your word will bring life again to us and give us the grace to be an agent of blessing through the words that will come out of our mouth. In Jesus' name, amen and amen. I hope you're blessed with our message today, and I will leave you with discussion questions in case na meron kayong mga discussion sa mga tahanan ninyo or sa inyong mga online cell groups. No? Number 1, what do you personally mean by death and life is in the power of the tongue? Number 2, how are you affected by the negative people and toxic news that surrounds you today? Number 3, what kind of words did come out from your mouth this COVID season? Words of fear or words of faith? And number 4, what steps will you do now to make a proper use of our words? I am Pastor Otto Gutierrez of World Conquest Evangelistic Church, giving you the blessing for the day, and may your families always be under the protection of our Lord Jesus Christ. The Lord bless you, everyone. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. God bless you.